Happy Valentine's Day po mga kababayan. Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan na po tayo, mag-umpisa na po tayo. Ito po mga kababayan, meron po babati po sa atin na sa araw po ng Valentine's ay meron po siyang wish sa ating pong mahal sa buhay mga kababayan. Lalo-lalo po sa mga kababaihan. Ito po mga kababayan, bumabati po sa atin. Ito po, umpisa na po natin ang unang babati po sa ating mga mahal sa buhay. Sa lahat ng mga hindi kasaling lalaki, babae lang, Happy Valentine's. At sana paligayahin kayo ng mga uyab ninyo. Happy Valentine's and may you have a pleasant day. Mabuhay kayo lahat ng mga babae. Yan po mga tambay. Sa lahat ng mga hindi kasi Mabuhay din po kayo, dating Pangulong Duterte, at ang dasal po namin ay lagi po kayong maingatan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan nyo, dating Pangulong Duterte, at sana po ay makalabas na po kayo sa lalong mabilis. Happy Valentine's Day din po, PRRD. At meron pa pong babati sa ating mga kababayan, isa pa po, at binabati rin niya po si Auntie Claire mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang ating Vice President. Kay BBM o kay Claire. Message? Sa Valentine's. I-great lang kasi. Unta, magkadayon silang duha. Allah! Magkadayon ang pamundo. Ganito po bang leader, tulad ni Vicky Sara, ang dapat nating hangaan at dapat nating ilagay sa pedestal? Ang anumang salitang nagagaling sa kanya ay puro paninira, puro insinuation, puro ka-immoralidad. Ang Pangulo po ay mayroong pamilya, mapagmahal na asawa, mabuting ama. At ako din po ay may pamilya. So sa isang tulad na ni Vice Presidente na magsasalita ng ganito, ito po ay napakababa bilang babae. Hindi ka kasalanan? Gano'n ka na ba kaabusado? Kasalanan mo, sigaw-sigawan mo ako. Hindi ka naninigaw, hindi ka na natin ng kliyente. Saan pasensya na po? MPD media kayo. Kakampi niya ba yung media? Hindi lang kayo. Taga-ABS-CBN po ako, pasensya na. Tulong lang ako. Taga-DCRJ. Oo, DCRJ. Walang Atty. Claire Castro po. Walang warang. Valentine message sa kanya, VP Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a Chucky. Kay BBM o kay Claire. Message? Sa Valentine's. I-great lang kasi. Unta, magkadayon silang duha. Allah! Kay BBM o kay Claire. Yan mga tambay, yan, yung message po ni Vice President kay Auntie Claire. Magkatuluyan daw po sila ni Bongit na tinatawag na bangag. At syempre po, nakita naman po natin yung sinasabi immoral. Nakita naman po natin yung ang behavior po ni Auntie Claire. Walang hindi makabasag pinggan si Auntie Claire, mga kababayan. Nakita nyo po, nagwawala. Ibang klase si Auntie Claire. Basta nagsalita, 100% bumabalik sa kanya. Hindi po ba? Kaya nga po sabi po nadali po siya na real talk po siya ni Ronnie Ramos. Mga kababayan, na real talk po siya. Na real talk siya ni Ronnie Ramos, isang radio announcer. Magkano raw po binabayad sa kanya? Ito po. Pakinggan po natin. Magkano binabayad sa kanya? Auntie Claire, magkano ba yung binayad talaga sa'yo? Ha? Anak ka ng nanay mo talaga, oh. Imagine, nagtanong yung tao, hindi niya sinabing
Hindi niya sinabi na mayroong colostomy bag ang presidente. Yan kasi pagka galing sa Duterte side, diyan kay Auntie Claire, bawal ka magtanong, bawal ka magsalita. At kung ano man ang sabihin mo, if you're coming from the side of the Duterte, kahit anong sabihin mo, everything for them is fake news. Kahit tanong. So hindi fake news ang tawag doon, Auntie Claire. Ang tawag doon ay fake question. Anak ka ng nanay mo talaga, oh. Bakit pagkatapos mong mura-murahin si PBBM doon sa karadyo, ngayon ay himod ka na hanggang sa kumakain ka na sa palad mismo ng presidente? Grabe ano? Hindi ko maintindihan kung anong nangyari at sa magkanong dahilan. Oo, kaya lang. Yeah, mga tambay, magkano raw po at sa magkanong dahilan humihimod ka na at kumakain ka na raw sa palad ng Pangulo na pagkatapos mo mura-murahin, ganun talaga po, sa tamang presyo. Hindi po ba? Sa tamang presyo. Di ba, mawala na po paninindigan mo. Dahil pera-pera na po labanan. Ganun po talaga. Marami likas po sa tao. Likas po sa tao na masilaw po sa pera. Lalong-lalo po kung nakalagay pa sa maleta. Umano. Hindi po ba, mga kababayan? At ito pa, mga kababayan, inis po siya, mga tambay, inis po siya sa media, mga kababayan. Nainis din po siya sa tanong ng media dahil hindi niya gusto, kaya hindi po niya sinasagot. Ang sagot niya po ay puro po balik. Basta tinanong po siya ng media, mga kababayan, ibabalik niya po yung question. Ganun po katindi itong tao na ito. Kaya nga tama yung sinasabi po ng Vice President, nakakahiya. Siya po ang isa siya sa nagdadala ng kahihiyan sa ating bansa na nagkaroon tayo daw ng ganitong klaseng tagapagsalita ng Malacanang. Sumasalamin po kasi ito doon sa leader. Kung anong klase pong leader meron tayo, ganun din po makikita natin sa tagapagsalita. Hindi po ba? Dahil kung ang leader po ay ayaw niya na kahihiyan at ayaw niyang malagay sa kahihiyan ang ating bansa, sa tingin nyo tatagal itong tagapagsalita? Hindi po ba? Ito pa, mga tambay, pakinggan po natin ito. Totoo ba na po, si Vice President Sara Duterte naniniwala daw po na may mga nagawang impeachable offense ang Pangulo. Una raw po yung pagpirma sa budget na alam daw ng Pangulo na galing sa bill na may mga blank pages at meron daw pong insertions. May sagot po ba ang palasyo? Unahin niya na po muna yung mga kaso niya bago niya tignan ang kaso ng iba. Sinabi din po niya, Yusek, na impeachable offense din daw po yung pag hindi ng isang opisyal kapag natatanong ng competency at kapag may nagsasabi daw na gumagamit siya ng illegal na droga. Unahin niya po yung sarili niya. At siguro mas maganda itanong niya yan sa kanyang ama. Po, si Vice President Sara Duterte naniniwala daw po na may mga nagawang impeachable offense ang Pangulo. Una raw po yung pagpirma sa budget. Alam niya po yun, mga tambay, abogado siya. Kung totoong abogado siya, alam niya po yun na talagang may nagawang impeachment o impeachable ang Pangulo. Lalong-lalo po yung pagpirma niya sa GAA. Di ba? Napakarami pong naisingit na insertion at 245 o 241 billion ayon kay Congressman Ungab at Attorney Vic ang mga naisingit doon. Napakalaki. Pero pinirmahan, mga kababayan. Kaya nga po, nakita nyo po, pagka po maiipit ka na sa tanong at yung sinasabi po ni Ronnie, ng broadcaster ni Ronnie, wrong question. Pagka wrong question, hindi sasagutin. Ibabalik lang din sa iyo ang tanong at ihahanap ng sisi. Di ba? Ganon yun Kaya lahat po ng tanong, lalo po kung sasablay, katulad po kasi nun, alam naman po niya sa sarili niya, impeachable yun Hindi po ba? Kaya lang po, yung sinasabi nga po ng isang broadcaster, magkano ba binayad sa'yo? Para magkaganyan ka. Hindi po ba? Ang tanong, how many? Ilang maleta kaya ang napakinabang? Umano. Yan po, mga kababayan. Isinama lang po natin, mga kababayan, kasi po ang ating Vice President
ay natanong po ng natanong po ng media kung ano raw po ang message niya sa Valentine's, lalong-lalo po. Lalong-lalo daw po kay Claire Castro at kay BBM. Kaya po nasagot niya po na magkatuluyan daw po sana sila. Kaya po nasabi ng Vice President yun na magkatuluyan po sila. Kasi isa po kasi lumalabas. Hindi po ba? Nakita niyo po kung ano po ang estilo ng Pangulo na tahimik daw. Tahimik pero deadly. Tahimik ang Pangulo pero deadly umano kung magtrabaho. Anong deadly? Namamatay tayo eh. Nagkakamatay ang ating mga kababayan sa trabaho. Bakit ko po nasabi? Yung pinagmalaking 5,500 flood control eh. Napakaraming namatay. Di ba? Bicol, Luzon. Di ba? Cebu, Mindanao, Minachugi. Hindi po ba nakakamatay? Deadly. At ang isa pa, deadly rin. Bakit po? Ang nawalang pera sa Pilipinas, grabe. Trilyon ang pinag-uusapan. At daan-daang bilyon. Hindi po ba? Bilyon. Ang lalaki ng mga insertion. Lalong-lalo yung kanyang anak at yung kanyang pinsan. At yung mga kaalyadong congressman at senador. Grabe po ang mga insertion at mga allocable na nakukuha po. Grabe, no? Kaya nga po deadly eh. Tahimik, mabait, hindi nagsasalita. Hindi po ba? At hindi sumasagot sa issue. Di ba? Nakita niyo po ba nagsasagot sa mga issue at problema ng bayan? Lalong-lalo po sa problema na nating mahihirap. Nasolusyonan po ba? Di ba? Hindi. Hirap na hirap. Lagi po nagsasalita. Ito po. Yung sinasabi po ng broadcaster na magkano ba binayad sa'yo? At syempre po, yung Valentine's Day po na ang ating dating Pangulong Duterte, kahit po yun ay matagal na niyang binati at nami-miss po natin. Miss na miss po natin ang mga pagbati po at pahayag ng dating Pangulong Duterte. At binati po tayo ng Happy Valentine's Day, lalong-lalo po ang mga kababaihan, ang mga mahal natin sa buhay, ay Happy Valentine's Day po sa inyo. At maingatan po kayo. At araw-araw po maingatan po kayo. At syempre po, God bless you po sa inyo lahat. God bless po. At lalo-lalo po syempre sa mga kababayan natin, sa mga OFW na malayo po sa kanilang pamilya. Ingat-ingat po kayo. Happy Valentine's Day po. Happy Valentine's Day din po sa inyong lahat, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang ating pong pagbati at ganun din po ang pagbati po ng ating dating Pangulo. Mabuhay po kayo, dating Pangulong Duterte, at maingatan po kayo at madugtungan pa po ang inyong buhay at kalakasan. At ang pagbati rin po ng ating Vice President kay Claire Castro na tinatawag niyang garbage in, garbage out. At kay Bongit kay Bongit na tinatawag din bangag ng kanyang ate. Yan po ang pagbati. At syempre po, ang mga sagot naman po na binitawan ni Auntie Claire na tinatawag na garbage in, garbage out ng ating Vice President. Mga kababayan. Thank you po. Thank you po sa inyo mga kababayan, sa mga nagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Happy Valentine's Day po sa inyo lahat. At thank you po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Happy Valentine's Day po sa inyo. At ingatan po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po at Happy Valentine's Day. Shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Balance Vision TV, kay Gayat Siena, kay Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Reyes ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. God bless po sa inyong lahat mga kababayan at muli po Happy Valentine's Day po sa ating lahat. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!